bawat salita, sa bawat titik, at sa bawat aral na ibinabahagi, mayroong mga kwento ng sakripisyo, pagmamahal at dedikasyon. Sa episode ngayong araw, masayang-masaya ang aming team na narito kami ngayon sa Southville 1 Elementary School, kung saan makikipag-usap kami hindi lang isa, kundi dalawang kahanga-hanga at respetadong guro ng mother tongue subject. Bilang mga future educator, handa kaming harapin ang lahat ng mga kwento at mga tip na ibabahagi nila mula sa kanilang kamangha-manghang karanasan sa pagtuturo. Kaya't halina't samahan niyo kami, ang aming team. Makinig tayo at matuto. Holiday greetings to everyone. We are here in Southville 1 Elementary School together with my co-member and our honorable teacher. Ma'am? Ma'am Jamie Bustayno. And ma'am? Nabalyesi. Can you tell me about yourself? I'm Ma'am Jamie Bustayno, a grade 2 teacher. Then 10 years here in Southville 1 Elementary School. And about you? Hi, I'm Rina Sibagliasin, teacher in Po Bonifacio. I'm 18 years in Southville 1 Elementary School. Can you share about your background and what did you become mother tongue teacher? Kasi pag primary ka talaga, as a grade 2 teacher, kasama talaga yung mother tongue sa subject lang. Okay. Oh, yes, kasi hindi pwede kung English. Kailangan i-ano mo sa kanila kung ano sa Tagalog lang para lubos na maunawaan ng mga bata yung lesson mo. So, hello po. So, for this question naman po, I would like to ask Teacher Jenny Lee. For the first question po is, what do you believe are the primary advantages of teaching in mother tongue for both students and school community? So, advantage kasi ng pagtuturo ng mother tongue as a grade 2 teacher, parang kasi ito multilingual, di ba? Kasi ang mother tongue natin is Tagalog. So, parang ang advantage nito, napakaganda dito sa atin kasi yung dialekto natin dito is Tagalog. Kaya, yun ang pinakamalaking advantage ng pagtuturo ng mother tongue. Kesa sa ibang provinces, di ba, halimbawa sa Ilocos, Ilocano kanilang mother tongue. Di ba, talagang mas mahihirapan yung bata. Kaya dito sa atin, nandito tayo sa Laguna, is mother tongue natin is Tagalog. Yun ang pinakamalaking advantage. Thank you po. So, for this question man po, for Teacher Rina, can you share any specific experiences where using the mother tongue significantly impacted student learning outcomes? Napakalaki talaga ang tulong ng mother tongue para sa atin. Kasi kung wala yan, hindi matututunan ng bata. Dito, yung katulad yung sa akin experience, yung galing sa ibang lugar. Talagang nahirapan, mismo akong guro, nahirapan makipag-ugnayan sa kanya kasi yung mother tongue niya, lingual niya ay galing Bisaya. So, nag-isip ako ng nagtanong-tanong kumbaga yung mga teachers, paano ba sa Tagalog ito? Kumbaga, nagtatanong din ako bilang guro, hindi lang yung sa sarili ko, dapat magtatanong ka sa kapwa mo. Para lubos na maunawaan mo din yung tinuturo mo, at higit sa lahat, yung bata, ang doon, pag dito, magkaroon ng mga taong nalumutan ko. Pagkatuto. Thank you po. So, let's now proceed to the challenges. So, Ma'am Bustayno, what challenges have you faced or anticipate facing when teaching a mother tongue in a multilingual classroom? Ang pinaka-challenge talaga yung mga transfer in. Katulad nung sabi ni Ma'am Rina. Kasi meron din ako mga pupils na galing Bisaya, Mindanao, talagang hirap sila talaga. Talagang, syempre sa teacher, ako lang na may mother tongue mo, katulad ko, Ilocano, alam ko mother tongue. So, halimbawa sa Bisaya, hindi ko na yun, kaya kailangan talagang magtanong din sa kapwa mo teacher. Yun yung ko ng multilingual. Kaysa yung mga bata natin dito talagang sanay na sila, di ba? Kasi yun yung ating mother tongue. Sa bahay, sa labas,
kahit saan man sila pumunta, yun ang mother tongue na ginagamit natin. Ma'am Rina, in your opinion po, what are the emerging challenges in the mother tongue education that need to be addressed? Yung mga challenges talaga napakadami pag tayo ay bilang isang guro. Pero bilang isang guro, kailangan malawak ang ating alaman. Hindi lang yung lampon pa lang sa mother tongue namin, no? At yun nga, sinasabi ko, we need to study hard about mga bata mo. Iyan natin yung kanyang kaalaman na para doon, maipasok mo yung gusto mong ipaabot sa kanya. Hindi yung hindi mo alam, hindi dapat gano'n. Kailangan malawak yung ating kaisip. Thank you po. And now, let's proceed for our solution. Ma'am Bustanyo, sa first question po ay, what strategies do you employ to overcome the challenges of teaching the mother tongue? So, strategies. So, ito yung napakalaking tulong ng mga seminar namin. So, meron kaming seminar about per subject. Halimbawa, itong mother tongue. So, nagbibigay yung mga nakakataas sa DepEd ng mga strategies and techniques kung paano namin ituro yung mother tongue. So, Ma'am Rina, can you provide some examples of engaging activities or some lesson plans that you have developed to overcome common pitfalls in the mother tongue instruction po? Ay, meron. Solution 3. Provide example of engaging students. Yung mga aming Siyempre yung mga larawan. saka yung We need yung picture, kasi pag minsan, hindi nila alam yung salita. Kailangan magpapakita ka ng picture para lubos na maunawaan ng mga bata. Yun ang pinakang good example. Tapos gamitin mo sa pangungusap, sa kanyang pagtuturo. Yan, para ang mga bata, maintindihan nila. Best yung picture and words. So, let's now proceed for the recommendation. Ma'am Janeline, what recommendation do you have for school looking to improve their mother tongue education program? So, recommendations talaga dito, yung nga yung sinabi ko kanina about sa mga training. Kaya lang sa akin, based sa experience ko, sa Filipino at mother tongue, isa lang kasi ang topic doon eh. Yun nga lang sa mother tongue is mas malalim. Pero kung mas maganda sana, kaya nawala na rin yung mother tongue ngayon. Kasi sa DepEd matatag na tayo, di ba? So, Filipino ang naiwan. Pero yung, at least yung mother tongue natin, nandun pa rin. Hindi nawala. So, yun lang yung ko dun sa mother tongue and Filipino subject. And for the recommendation, question for Ma'am Rina, how do you evaluate the effectiveness of your teaching method and promoting the mother tongue? How do you evaluate effectiveness? Okay, napaka-effective naman talaga ng mother tongue. Super siya. Kaya lang, syempre, yung mother tongue natin, iba sa mother tongue ng ibang ethnic na katulad na yung sinasabi niya tayo Ilocano, iba yung niya. Pero din sa Tagalog natin, kaya nga siya itinanggal na, kasi isa lang naman ang lesson niya. Kumbaga, ang niyan, effective niya sa teaching methods ng promoting mother tongue, parang sa Pilipino siya hindi na siya naka-align na siya sa Pilipino. Hindi na siya talagang, yung lesson. And that's all po, ma'am. Thank you po very much for napaunlakan niyo po kami kahit busy po kayo. Busy ako, may ginagawa ko. Tutuot ako ng test paper eh. Kaya thank you very much po. Na-appreciate po namin. Sa bawat hamon, mayroong pag-asa. Sa bawat pagsubok, mayroong tagumpay. Naway tulad ng aming team, mayroon din kayong nakuhang aral at naging inspirasyon ang kwento nila Teacher Jeneline at Teacher Rina. Hanggang sa muli, nag-iiwan ang aming team ng katagang ang sariling wika ang unang hakbang sa tunay na pag-unawa.